Natanong mo na ba sa sarili mo minsan kung bakit iba-iba yung laki ng mga bahay sa mga subdivision? Or bakit magkaiba yung titulo ng isang kondo kumpara sa isang house and lot? Oo nga, di ba? Kasi madalas, kapag naghahanap tayo ng property, ang nakikita lang natin yung finished product eh. Right. Yung magagandang kalsada, mga amenities. Yung mismong unit sa mga glossy brochures. Pero hindi natin madalas alam yung mga rules, yung mga batas na nagdidikta kung paano ba talaga sila dapat itayo in the first place. Mismo. Kaya para sa ating malalimang pagsisiyasat ngayon, ihihimay natin ang isang napakakapal na stack of sources na naglalaman ng mga batas at guidelines sa Philippine real estate development. We're looking at landmark decrees tulad ng PD 957, ang BP 220, tapos nandyan din yung Balanced Housing Development Program sa ilalim ng RA 10884 at yung pinakabagong DHSUD Circular 2024-005. Kasi nakataya yung pera mo rito eh. Exactly. Kapag alam mo yung framework na ginagamit ng gobyerno, alam mo rin yung mga karapatan mo. Naintindihan mo kung ano ba talaga yung binibili mo, kung anong klaseng proteksyon ang nag-aabang sa'yo sakaling, wag naman sana, pumalya yung developer. Tsaka kung ano yung obligasyon nila sa community mo. Essentially, we want to decode the matrix of Philippine housing so you can make informed decisions about what is likely the biggest investment of your life. True. At para simulan itong paghimay natin, tingnan muna natin itong pinaka-latest na playbook ng gobyerno. Ito yung Department Circular Number 2024-005 mula sa DHSUD o yung Department of Human Settlements and Urban Development. Ang haba nung pangalan ng ahensya. Oo. Pero based sa sources natin, itong circular na ito ay isang massive codification. Ibig sabihin, pinagsama-sama nila yung lahat ng nagkalat na requirements, rules, procedures para sa real estate development into one cohesive set of guidelines. Paano ba nila inorganize ito? Kasi naiisip ko pa lang yung dami ng impormasyon, parang malulunod na yung mga kailangan sumunod dito. What's fascinating here is yung mismong structure ng codification, which is divided into three distinct parts o books based doon sa naunang Circular 2024-003. Let's break down why this matters to you. Ang book I, ito yung mismong step-by-step procedure. So ito yung application phase? Oo, dito nakalatag kung paano kumuha ang isang developer ng development permit, certificate of registration, license to sell, at certificate of completion. At hindi lang to para sa mga typical na bahay at kondo ha. Sakop nito lahat ng proyekto na ibinebenta sa publiko. Pati mga sementeryo? Pati sementeryo, memorial parks at mga columbarium. Let's pause there saglit. Yung license to sell na nasa book ay, ito yung palaging sinasabi ng mga real estate agents na dapat hanapin mo bago ka magbigay ng kahit anong down payment, di ba? Oo, DLTS. Ibig sabihin, kapag wala pa sila nito, hindi pa sila nakakapasa sa butas ng karayom ng DHUSUD procedures. Massive red flag kapag wala niyan. Never give your money without it. Ngayon, paano kung may problema? Halimbawa, nagka-issue kayo ng developer mo, tapos nagdesisyon yung regional office ng DHUSUD, pero sa tingin mo, hindi makatarungan yung desisyon. Dito naman papasok yung Book 2. So the appeals process. Tama. Ito yung naglalaman ng rules of procedure kapag gusto mong iapela o iakyat yung kaso doon sa mismong Office of the Secretary ng DHUSUD. It lays out the exact legal steps para labanan yung desisyon sa loob ng ahensya. I see. So, Book 1 is the application phase, Book 2 is your internal appeals process. Ano naman yung papel ng Book 3? Ang Book 3 naman ang Manual for Execution. Let's say, umabot yung kaso mo hanggang Korte Suprema o sa Office of the President at nanalo ka laban sa isang malaking developer. Wow, okay. O di ba? Ang Korte Suprema maglalabas ng desisyon pero ang DHUSUD ang magpapatupad nito sa ground level. Ang Book 3 ang nagbibigay ng rules kung paano i-execute o ipapatupad yung mga final orders na iyon para makuha mo kung ano yung nararapat sa'yo. Napaka-comprehensive pala talaga niya. At napansin ko rin sa sources natin na itong rules na to, hindi lang siya applicable sa mga private developers na gumagawa ng mga luxury condos. Sakop din nito yung mga ehensya ng gobyerno. Oo, pati yung mga nagpapautang para sa housing loans at yung humahawak sa mga resettlement programs.
Kaya pala codification ang tawag. It really covers the entire spectrum of housing sa bansa. Which shows a conscious effort to standardize urban development. Mapapansin mo na whether the project is a high-end luxury estate or government-subsidized project, may malinaw silang sinusunod na proseso. Para masigurong ligtas at legal ang lahat ng transaksyon. Yes. Okay, let's unpack this. Himayin natin to. Dahil nabanggit na natin yung iba't ibang uri ng developments, pag-usapan natin yung isa sa pinaka-basic pero madalas nakakalimutang konsepto sa real estate. Ano nga ba ang pinagkaiba ng isang condominium sa isang subdivision? Naku, dyan madalas nalilito ang mga tao. Kasi minsan, may makikita kang project na mukhang subdivision, mga townhouses na may sariling kalsada, may gate, pero kapag binili mo, malalaman mong condominium pala yung legal classification niya. Bakit may ganitong distinction? Very common point of confusion yan. May 4 na malalaking pagkakaiba ang dalawang yan base sa batas. Unang-una ay yung issue ng ownership o pagmamay-ari. Okay. Kapag bumili ka ng lot o house and lot sa isang subdivision, absolute yung ownership mo. Ibig sabihin, pag-aari mo yung mismong lupa at yung bahay na nakatayo rito. You own it from the ground up to the sky. So, absolute sa akin yun. Yes. Pero kapag condominium ang binili mo, legally speaking, ang pag-aari mo lang ay yung interior surface ng unit mo. Wait, meaning to say, I only own the airspace inside the 4 walls of my unit. Parang hangin lang yung akin. Essentially, yes, you own the airspace and the interior finishes. Yung mismong lupa kung saan nakatayo yung building o yung lupa kung saan nakatayo yung townhouse mo kung condo titled siya, hindi sa'yo yon. Pag-ari iyon ng condominium corporation. At isa lang ako sa mga miyembro or shareholders doon sa corporation na yun. Mismo. Imagine mo, bumili ka ng bahay, tapos after 5 years gusto mong magdagdag ng second floor. Tapos marirealize mo na yung condo title mo pala legally stops you from touching your own roof or expanding. Kasi hindi naman pala sa'yo yung lupa sa labas ng pader mo. Kaya crucial talagang malaman mo yung distinction na to at dyan papasok yung pangalawang pagkakaiba, yung sa mga foreigners. Paano ba nakakaapekto ito sa mga foreigners na gustong bumili ng property sa Pilipinas? Alam naman natin na sa ilalim ng constitution natin, strictly restricted sa mga foreigners ang pagmamay-ari ng lupa, kaya hindi sila pwedeng bumili ng house and lot sa isang subdivision under an absolute title. Bawal talaga? Bawal. Pero sa condominium, dahil airspace lang naman basically ang pag-aari mo, allowed ang mga foreigners na mag-acquire ng ownership ng units. Ang catch lang, hindi pwedeng lumampas sa 40% yung total share ng mga foreigners sa buong condo project. So, the remaining 60% must always be owned by Filipinos. Correct. That actually explains a lot. Kaya pala karamihan sa mga high-rise developments sa mga business districts, condo ang setup. Ito lang yung legal na paraan para makapasok ang foreign investment sa real estate market natin. Oo, at dahil magkaiba nga yung nature of ownership, magkaiba rin yung mismong dokumentong hawak mo bilang patunay. Pangatlong pagkakaiba yan. Ano yung mga titulo nila? Kapag subdivision, ang ebidensya ng pagmamay-ari mo ay Transfer Certificate of Title o TCT. Kapag condo naman, Condominium Certificate of Title o CCT ang ibibigay sa iyo. TCT versus CCT. Got it. Ano yung pang-apat? Ang pang-apat ay kung paano pinapamahalaan yung community. Sa subdivision, govern kayo ng isang homeowners association, tapos yung mga kalsada at open spaces ninyo nakadepende sa standards ng PD 1216. Tapos sa condo? Sa condo, lahat ng rules regarding common areas, kung pwede ka bang mag-alaga ng aso, o kung anong kulay ng kurtina ang pwede mong isabit, lahat yan nakadepende sa isang strict na dokumento na tinatawag na Master Deed with Declaration of Restrictions. Grabe, pati kulay. So, if I'm the type of buyer who hates being told what to do with my property, a condo's master deed might drive me crazy. Sobra. But if I want everything perfectly maintained without lifting a finger, ideal siya. Now, what if bumili ako sa isang standard subdivision, tapos biglang naubusan ng pera yung developer halfway through building my street? Is there a safety net for the buyer?
This naturally leads us to Presidential Decree 957. The Subdivision and Condominium Buyers Protective Decree. Yes. Para ma-appreciate mo ang batas na ito, kailangan nating balikan yung sitwasyon bago ito ipinatupad. Based sa preamble ng decree, the real estate industry used to be like the Wild West. Paanong Wild West? Napakaraming developers noon ang nagbebenta ng lote based lang sa magagandang plano. Pero kapag nakapagbayad na yung mga tao, iiwanan na lang nila yung project. Yung tinatawag nilang fly-by-night. Oo, walang kalsada, walang maayos na drainage, walang linya ng tubig. Naging banta ito sa health and safety ng publiko, kaya napilitan ng gobyerno na pumasok at maglatag ng napakahigpit na regulasyon under PD 957. Looking at the specific standards in PD 957 sa sources natin, nakita ko na sumasaklaw ito sa dalawang kategorya, ang open market at ang medium-cost housing. At hindi lang sila nagbigay ng general guidelines, naglagay talaga sila ng hard numbers. Lalo na sa lot area, di ba? Oo, halimbawa, para sa isang single detached na bahay, kailangan at least 120 square meters ang lote kapag open market. Kapag medium cost naman, pwede na yung 100 square meters. At kung bibilin mo ay duplex o single attached, ang minimum lot area sa open market ay 96 square meters at 80 square meters para sa medium cost. Tapos, sa row houses, 60 square meters sa open market at 50 square meters sa medium cost. May isang napaka-importanting detalye rito sa rules. Explicitly sinasabi na kapag nag-designate ang developer ng lote para sa duplex, single-attached o row houses, kailangan may nakatayo na itong housing unit. Hindi pwedeng ibenta as a bare lot lang. To prevent ghost towns, I imagine. Exactly. Kasi kung puro lote lang ang ibebenta sa mga dikit-dikit na row houses, tapos walang nagpatayo ng bahay, magmumukhang inabandoned campo yung subdivision. But going back to my earlier scenario, paano kung nagbabayad na ako ng monthly amortization ko for 2 years? Tapos, pagbisita ko sa site, puro damo pa rin. Walang natapos doon sa turnover date na pinangako nila. Anong protection ko dito sa ilalim ng PD 957? Ito yung isa sa pinakamalakas na sandata mo bilang buyer, yung Section 24 o ang non-forfeiture of payments. Anong ibig sabihin yan? Sa madaling salita, hindi pwedeng basta-basta ma-forfeit o mawala yung mga naibayad mo na dahil lang gusto mong huminto sa pagbabayad kapag pumalya yung developer. Ang proseso nito, kailangan mo munang bigyan ng due notice yung developer na ititigil mo yung pagbabayad mo dahil hindi nila natapos yung project sa approved plan nila. Wait, so I just send them a formal notice and stop paying? Can I demand my money back? Kasi madalas, sasabihin ng mga developers, basahin mo yung kontrata, non-refundable yung reservation and down payment. The law supersedes that contract. Talaga? Oo. Base sa Section 24, may option kang bawiin ang kabuuang halaga ng lahat ng naibayad mo kasama na yung mga amortization interests. At hindi lang yan, obliged siyang developer na ibalik ang pera mo na may patong pang legal interest. Wow, they can't just hold your money hostage. They absolutely cannot. Ang tanging ide-deduct lang nila sa hibabalik sa'yo ay yung mga delinquency interests kung sakaling may mga late payments ka bago ka nag-decide na huminto. This provision ensures na hindi pwedeng takbuhan ng developer yung obligasyon nila without compensating the buyer. Okay, here's where it gets really interesting. 120 square meters for an open market house is great. Pero paano naman yung mga kababayan natin na hindi afford ang ganong kalaking lote? Yun nga eh. Kung masyadong mahigpit ang PD 957, it prices out a huge chunk of the population. Ano yung sagot ng gobyerno para sa mga average at low-income earners? That is the exact reason why Batas Pambansablag 2200 o BP 2200 was created. Nakita ng gobyerno na kailangan mag-set ng panibagong level ng standards para maging affordable yung mga bahay. Pero at the same time, sinisiguro pa rin na safe at decente itong tirahan. So ito yung para sa mass housing. Yes. Ang BP 220 ay nagre-regulate ng mga economic at socialized housing projects. Dahil affordability yung focus, encourage dito yung paggamit ng mga accredited na indigenous materials at mga makabagong teknolohiya tulad ng modular construction para mapababa yung cost of building.
At dahil para ito sa mass housing, expected natin na mas maliliit ang minimum sizes, di ba? Sobrang liit in comparison. Looking at the numbers, ang minimum floor area ng isang living unit para sa economic housing ay 22 square meters. Kapag socialized housing naman, bumababa pa ito sa 18 square meters na minimum. At kung condo project under BP 220, 18 square meters din. Isipin mo na lang yung 18 square meters. Para ma-visualize mo, 18 square meters is basically just slightly bigger than a standard parking space. That is the entire living space mo na. It really puts into perspective yung tight balance between affordability at basic living space. It forces developers to be extremely creative with layout and design para maging functional yung ganyang kaliit na espasyo. Now, to play devil's advocate here, Sige. if the goal is to make these houses as cheap as possible, isn't there a risk na itatayo na lang ito ng mga developers sa pinakamurang lupa na makikita nila? Like on the side of a mountain or a catch basin? Kasi lagi nating nakikita sa balita na binabaha yung mga low-income housing. Are the regulations just ignoring this? Actually, the regulations under BP 220 are very strict about location. Nakalagay sa guidelines na ang mga economic at socialized housing projects ay dapat itayo sa mga sulatable sites and strictly outside potential hazard-prone and protection areas. So, bawal sa fault lines. Bawal sa fault lines, bawal sa mga lugar na kilalang madalas bahain, at bawal sa mga landslide-prone areas. Kung nakakakita man tayo ng mga binabahang socialized housing, that is an issue of enforcement and poor implementation on the ground. Hindi siya flaw sa batas itself. Implementation ang problema, hindi yung rule. Mismo. Furthermore, the law states na these projects must be located near basic needs tulad ng schools, public transport at workplaces. Kung walang ganitong pasilidad sa paligid, obligasyon ng developer na mag-provide nito. Hindi pwedeng itapon na lang yung mga tao sa gitna ng kawalan dahil lang mura yung lupa. Which makes total sense. But wait, if luxury developers make massive profits building high-end PD 957 open market projects, what incentive do they have to ever build low-cost 18 square meter units? Hindi ba lalong mauubos ang supply ng socialized housing dahil walang gustong magtayo nito? This raises an important question at yung sagot ng gobyerno dyan ay yung matatawag nating Robin Hood Rule ng Philippine Real Estate. Robin Hood Rule. Oo, ito yung Balanced Housing Development Program na unang inilatag sa RA 7279 at inamyandahan ng RA 10884. The concept is a brilliant piece of social engineering. Paano siya gumagana? Ang batas ay nag-uutos na kung ikaw ay isang developer na gumagawa ng subdivision o condominium project para sa open market, medium cost o kahit economic housing, you cannot ignore the poorest sector of society. Obligado kang mag-develop din ng area specifically for socialized housing. So you can't just cater exclusively to the rich? May specific quota ba sila na kailangang mahit? Meron, and the magic number is 20%. Required ang developers na maglaan ng katumbas ng 20% ng kabuuang project area ng main subdivision nila. Or? O kaya ay 20% ng kabuuang project cost para itayo yung socialized housing compliance nila. Nasa developer ang option kung area o budget ang gagamitin nilang basehan para i-compute yung 20%. But wait, if a luxury developer is building a high-end tower sa prime business district, surely hindi naman sila magtatayo ng socialized housing project doon mismo sa tabi ng luxury tower nila. Hindi ba nila pwedeng bilhin na lang yung pinakamurang lupa sa isang malayong probinsya at doon itayo yung 20% quota nila para makatipid? That's where the most critical condition of RA 10884 comes in. Sinasabi sa batas na ang socialized housing compliance na ito ay dapat itayo within the same city or municipality whenever feasible. So bawal ilayo. Bawal. The rationale here is inclusive urban development. Ayaw ng batas na mangyari yung matinding segregation kung saan ang mga mayayaman ay nasa sentro ng syudad malapit sa lahat ng oportunidad, habang yung mga low-income earners na madalas ay nagtatrabaho din naman sa syudad bilang service workers ay itinatapon lahat sa mga malalayong probinsya na walang access sa trabaho. Ganda nung layunin.
So, what does this all mean for you as a listener and potential buyer? Kung titingnan natin yung buong picture mula sa step-by-step permit processing at legal appeals process sa ilalim ng DHS UD Circular 2024-005. Hanggang sa kung paano mo pagmamayaariin yung lupa o airspace mo man yan sa kondo. Yes, at mula sa protection mo laban sa mga palpak na developers sa ilalim ng PD 957 hanggang sa pagbalanse ng minimum space at safety sa BP 220 at syempre yung obligasyon ng mga developers na ibalik sa community yung 20% ng project nila para sa socialized housing. Makikita natin na ang real estate development, hindi lang siya basta pagpapatong ng mga bloke ng semento. Isa siyang napakakomplikadong ecosystem na idinisenyo para protektahan yung investment mo at piliting gawing makatarungan at balanse yung paglago ng mga community natin. It really is a complex balancing act between economic reality at social justice. Ngunit, bago tayo tuluyang magtapos, gusto kong mag-iwan ng isang mapanuring katanungan na magandang pag-isipan mo. Ano yon? Tinalakay natin sa RA 1084 na required ang mga developers na ilagay ang kanilang 20% socialized housing compliance sa same city or municipality whenever feasible. Pero isipin mo yung mga highly urbanized at siksik na siyudad ngayon tulad ng Makati, BGC sa Taguig o yung Maynila mismo. Oo nga, wala nang lupa doon. Sa mga lugar na ito, halos ubos na ang lupa at astronomical ang presyo ng bawat metro kwadrado. Paano ba talaga ito ipinapatupad sa totoong buhay? Do luxury developers actually build low-cost socialized housing units beside their billion-peso towers? Probably not. O baka naman they just use legal loopholes to pay the equivalent project costs sa ibang pamamaraan? How does a city remain inclusive when the sheer economics of land prices try to push out the poor? Something for you to mull over the next time you look at the skyline of your city. That is definitely food for thought at isang napakagandang observation kung paano nagbabanggaan yung batas at yung reality on the ground. Maraming salamat sa pagsama sa aming malalimang pagsisiyasat ngayon. Sana ay mas armado ka na ng kaalaman tungkol sa mga batas at proseso na naguhubog sa mga bahay at komunidad na tinitiran natin. Hanggang sa susunod nating paghimay dito sa The Deep Dive.